Panag po ng Department of Energy na wala itong ipinatutupad na rotational brownout sa mga liblib na lugar sa gitna pa rin po ng krisis sa langis. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, sapat daw ang buffer ng diesel para po sa higit na 54 na araw. Inaatasan din po ang Philippine National Oil Company na unahin po ang mga off-grid, mga generation company sa supply ng diesel. Dapat din daw po silang mabigyan ng preferential rates para mapanatili po ang sapat at maiwasan ang pagsipa ng singil sa kuryente. Ang source ng balitang ito kasi yung Napocor mismo. Sa iba pang balita, ibinaba po ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge para sa unang bahagi ng Mayo, bagamat nananatiling mataas ang singil nito. Mula po sa level 19 sa huling bahagi ng Abril, itinakda na sa level 18 ang surcharge mula po May 1 hanggang May 15. Sa ilalim po nito, nasa 573 piso hanggang higit 1,700 piso ang fuel surcharge sa domestic flights. Naglalaro naman po sa higit 1,700 piso hanggang lagpas 14,000 piso ang surcharge sa international flights. Posible po naman daw na umabot sa 62 piso ang per kilo ng bigas pagsapit sa buwan ng Setyembre dahil sa mas mahal na halaga ng abono. Paliwanag po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurelda Jr., sumipa daw po sa 3,000 piso ang halaga ng fertilizer mula sa dating 1,600 piso lamang ang sako. Kung hindi raw po gagamitin ang mga alternatibong pataba na isinusulong po ng DA sa pagtatanim ngayon, lalagpas daw po sa higit na 60 pesos ang bigas pagsapit ng Setyembre. Kasama daw po sa sinasabing solusyon dito ay mapababa po ang presyo sa paghahalo ng imported rice o white corn sa bigas. Talaga bang white corn ito? Kasi narinig ko yung imported raw tsaka local paghahaluan lang. Pero kung white corn, iba ho yun. Ang sabi nga niya, blended raw. Local tsaka imported pagsasamahin, yung daw pong mahal na local at yung murang imported paghahaluin para ibenta ho na mas mura. Kumbaga. Tignan natin. Kayo ho munang kumain. Okay, Tama. sige, go. Sa iba pang balita, iimbestigahan po ng DOTR ang bloated na listahan po ng tempo drivers ng mga transport network companies. Yan ay matapos lumutang issue sa pamamahagi po ng ayuda sa mga TNVS driver. Sa pagdinig nga ng Senado, iginiit ni Transport Secretary Giovanni Lopez na dapat panagutin ang mga TNC. Pati mga opisyal ng LTFRB at DOTR na hinayaang sumobra ang bilang ng mga TNVS sa limit na itinakda lamang ng gobyerno. Hanggang 78,000 driver lamang ang pinapayagang bumiyahe bilang TNVS. Pero lagpas daw dyan ang mga nagpakita sa payout centers noong distribusyon ng ayuda. Sabi naman po ni Senator Wayne Gatchalian na kumplika ang kapasidad ng gobyerno na maglaan ng sapat na pondo para sa lahat ng benepisyaryo dahil sa kabiguang mag-abot ng mga TNC ng tamang listahan. Bumulusok po naman daw lalo ang halaga po ng piso sa panibago pong all-time low. Nagsarado nga po ang piso kahapon sa 61.56 kontra US dollar. Mas mahina ito ng higit sa 26 sentimos kumpara po sa huling record low na naitala na 61.30 noong Martes. Bagamat magandang bagay nga para sa mga OFWs, mas mahal po naman ang babayaran sa pag-aangkat ng langis at ilang pang produkto na binabayaran po gamit ang dolyar kasama ng ating utang panlabas. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.